Hello, what is up mga moms or sir? Ma'am, ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the FunJoy Aquaman from the movie Aquaman and the Lost Kingdom. Thank you very much, Laro Anan, for providing this action figure for unboxing, review, and customization. Yan, kung gusto niyo bumili ng mga Superman, we have FunJoy Superman right here. I-review natin to. 1,200 pesos only. Pati ito si Aquaman. Meron na rin akong review sa aking channel. So you can check my YouTube channel, Ralph Cifra. So you can watch the review, yung measurements, yung articulation. Yan. Customize na natin to. First, tanggalin na natin yung mga accessories niya. Tanggalin natin to. Yan. Medyo loose lang tong kanyang gripping hand. So, kailangan natin i-pack up i-reinforce ng blue tack. And then, tanggalin natin yung head. Okay, tanggalin din natin yung arm. First time ko nakita itong gantong peg technology sa mga action figures nila. Ayan. Hindi ko na nga matanggal to eh. Pero okay lang. Hindi na natin kailangan i-disassemble lahat ng parts. We can paint these. Meron namang allowance yan eh. So, gagalawin na lang natin. Then, we can paint over that. Dito, hindi na natin kailangan tanggalin. Magsisip in naman kaya naman yan ng spray paint. So, yung primer na gagamitin natin dito ay Bosni number 191 flat clear. So, para magkaroon siya ng adhesive layer, so lahat ng paint na i-apply natin dito, kakapit. We are also going to use some alligator clips para pag nag-spray tayo, hindi madadamage yung kamay natin. And we are going to use this, yung mga respirators, para hindi rin madamage yung lungs natin, para hindi pumasok yung mga fumes sa body natin. Okay? So, yun. Balikan ko kayo, sprayan ko lang to. Okay, next mag-apply tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Leather Brown. Okay, apply natin dito sa mga deeper parts ng kanyang armor. Yan. Okay, pwede tayo mag-apply dito sa biceps din. Okay, so kung saan yung mga darkest parts ng mga surfaces na nagkakast ng shadow din. Okay, yan. Okay, after that, shading, it looks something like this. So, mas dark dito sa gitna, sa ilalim ng chest, sa may stomach section, dun sa mga lines. Ayan, sa abs, across the abs, dito sa waist, sa likod, sa spinal column, yan. And then, dito naman sa arms, ganun din. So, mas dark dito sa may cut ng bicep, dito sa may dito sa part na to, sa arm, yan, sa joint. Yan. And then, dito rin sa may underarm niya. Okay, dito naman sa kanyang trident, maglagay naman tayo ng brown wash din para makapag-add tayo ng mas darker na hue. Leather brown lang din yung gamit ko. Tapos mag-prepare na rin kayo ng tissue para pag nag-settle na yung paint, pwede natin punasan. Okay? Para lang pumasok siya dun sa mga panel line. Ayan. Yung mga panel lines din kasi ito eh. Okay, pwede rin tayo mag-apply ng wash dito sa kanyang belt. Yan, para mag-seep in yung paint dun sa mga deeper parts ng belt. Kasi may mga detail din yung strap. May mag-apply din tayo ng brown wash dito sa kanyang face. Okay, sa face pwede tayo mag-apply ng basic skin tone. Pwede natin lagyan dito yan sa mga highlights, sa nose, cheeks. Ayan. Tapos sa buhok niya, pwede tayo mag-dry brush ng leather brown. Pwede tayo mag-apply, and then after that, we are going to apply earth tan for additional highlights. Next, pwede tayo mag-apply ng blood effects. Okay, we can place something here sa kanyang cheeks. Okay, so ito na yung ating head sculpt. We're done with the head sculpt. Okay, proceed naman tayo dito sa base. Gamit tayo ng silver para makapaglagay tayo ng dry brushing or weathering dito sa base niya. So, let's start dito sa edges. Ayan. Before we proceed dito sa surface. Ayan.
Okay, balik tayo dito sa kanyang suit. Sa pants, we are going to use steel for dry brushing para makapag-add tayo ng highlights. Okay? Yan. Okay, para naman dito sa kanyang boot design, silver naman yung gagamitin natin for dry brushing. Okay, going back to the body, we are going to use Vallejo acrylic metal color gold. Okay, dry brush natin dito sa kanyang chest. Alright, we are done with our FunJoy Aquaman project. Thank you very much again, Mark Justin Baste or Eril Justin Baste of Laro Anan for providing this action figure for unboxing, review, and customization. So ito yung box art nga, meron na rin akong signature over it. And this is Aquaman. Thank you very much, FunJoy, for making these kinds of things. Super ganda ng sculpt na ginawa nila, kaya yung texture ng product, sobrang kitang-kita yung mga details na lalo-lalo na yung mga scales, yung mga patterns sa damit, sa kanyang pants, dito yung armor plating sa kanyang belt, yung side skirt armor. And then you have the belt design, the logo, the face sculpt is decent. Tapos nilagyan ko na lang ng wash or ng dry brush ng basic skin tone para medyo mukha siyang battle damage. And then you have the blood effects in close up. Teka. Yan. Close up. Tapos yung gold na ginamit natin dito, yung Vallejo gold. Very muted gold. Hindi siya super saturated. And then ito, nag-dry brush tayo dito ng steel. And then, ito yung Trident. Nag-dry brush din tayo ng gold para medyo na-desaturate na-desaturate natin yung color. Tapos dito naman, nag-dry brush lang din tayo ng silver or ng gunmetal. Steel ata yung ginamit ko rito para lang magkaroon ng texture. Para lumabas yung mga texture dito. Yung mga parang writings eh. Not sure kung ano to. It's a relic or some sort of a cave writing. Yan. Tapos meron tayong alt hands, apat. Then we also have the base. Ito din dry brush ko ng silver. Tapos you have the Aquaman text and meron din akong signature sa likod. Yan. Tapos meron ding spring loaded na holder or stand. Ito pala yung base. Yan. Tapos pwede nyo ikabit dito to hold Aquaman, and pwede nyo siyang i-pose using yung mga dynamic poses na nakikita natin na napanood nyo sa movie. Ako hindi ko pa kasi napapanood yung Aquaman and the Lost Kingdom. Okay, so yun lang mga ma'am, sir, ma'am. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.